Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isa na namang magandang gabi sa ating lahat. At bilang Lunes, syempre, ang Amara Counseling and Training Center po ang makakasama ninyo ngayong gabi sa paghahatid ng paborito ninyong counseling program, ang Heartline Monday Edition. Ito po ang inyong Ate May Gomez, isang resident counselor mula sa Amara Counseling and Training Center, of course. So, hayaan niyo pong samahan namin kayo ngayong gabi mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 mamaya. So, sana po nandyan lang kayo, no? At, ikasyam na nga po ng buwan ng Setyembre, no? Pumasok na yung Burr month. So, sa tingin ko po ay mas tumindi yung traffic talaga. At yung pagdami po ng tao talaga sa daan, sa pasyalan, sa mga malls, talaga pong sobra na talaga. And paunti-unti na naglalagay na po ng mga palamuti, no? Yung mga malls at ibang mga establishments para po magkaroon na ng Christmas feels. Ayan. So, ngayon po, no, marami pa rin naman po na hindi pa nila maramdaman yung Pasko dahil siguro wala pa silang Christmas bonus. Ayan, wala pang 13th month at wala pa rin pang Christmas shopping. Ayan. Kaya hindi pa rin nila dama, no? Anyway, ngayon pa lamang po, mabuti sigurong nagtatabi-tabi na po tayo ng budget. Unti-unti na po tayong sinisimulan na ba natin yung pamimili ng mga regalo sa mga inaanak, mga mahal sa buhay, ayan. No? And it is very wise to avoid yung Christmas rush, no? Nako, September po talaga, no, ay yan na po talaga yung buwan kung saan nararamdaman ng unti-unti, no? Yung palapit na Pasko. Ayan. Well, gusto lang po nating medyo pag-aanin, no? Yung usapan, kaya pinag-uusapan natin yung Pasko. Ini-excite natin yung mga sarili natin for that season, ano? Yung pinakapaboritong season ng marami, na yung Pasko. Kasi po mamaya ay tutugunan naman po tayo sa mga suliranin, problema, mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, no? Na mga katanungang ipinapadala ng ating mga viewers, no, and listeners. Anyway, saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, nasa bahay, maaari po yung iba ay nasa daan, papasok ng opisina, yung iba naman po, karamihan ay pauwi, no? Or maaaring nasa sasakyan, on your way home, nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, no? Nasa ibang panig ng mundo. Saan man po kayo ngayon, ano? Ito po ay 1.5 oras ng pakikinig, panonood, at pagtugon sa iba't ibang katanungan ng buhay, no? So, probably you are watching us from YouTube, from Facebook, no? Or nakikinig po kayo sa radyo. Dito nga po sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong gabi nga pong ito, masaya po tayo na napaunlakan ng ating pong mga kaibigan, mga kapwa nating lingkod ng Panginoon. Bagamat hindi na po kami mga bata, pero nandito pa rin po kami at bakas na bakas po yung kagandahan nila despite the age. Wow. Eto na nga po sila, both widows. Ayan, kaya maganda po yung mga widows dyan, ano? Makikinig po talaga kayo at makaka-relate sa mga isi-share ng ating mga kaibigan. Byuda, no? Sabi nga po, The Beautifuls. The Beautifuls. Sige, let's all welcome si Tita Veneranda or Veni Ganibe at si Tita Elvira Ignacio. Ayan. Sige po, mag-say hi po
sa ating mga viewers and watchers. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo makinig at lalong-lalo na ako. Excited dito, hindi nga makatulog. So, I'm just saying, have a nice ear to listen kung ano man ang maihabahagi namin sa gabing ito. Okay, pwede ko bang sabihin na kung ano yung aking ginagawa? Ay, sure po, Ma'am Vin. Okay, Sige, go just ahead. for a short while, gusto ko lang ipaalam na ako po ay isang facilitator ng Focus on the Heart. Wow, yeah. Oo, napakaganda ng mga Opo, lessons I dito. agree. Okay, lalong-lalo na ito ay nagpapalakas ng mga kababaihan. Those ones who are still on the process na gustong maging mature or gustong lumago sa spiritual na buhay, then take Focus on the Heart. Isa po ako sa facilitators. At ito po ay talagang may curriculum. Matagal po namang natapos, kailangang ma-experience, kailangang matutunan, at meron din po ditong part ng counseling, comforting, being there, and active listening. Yeah. So, tita, siguro po magandang malaman nila na ito po ay free. Wala po itong bayad. At pwede pong face-to-face, pwedeng online. Di ba po? Nagbago na ho. Nagbago na ba? Sige po, Nagbago let na us ho. know ano po yung Yes. pagbabagong yon. Noon po, kung ako lang, gusto kong mag-minister sa mga women, kasi pang babae ito. Kung ako lang, gusto kong ilibre kayong lahat. Pero may pagbabago na po dahil merong mga gastusin na mga materials na pinag-aralan namin, nagbabayad din po kami. So ngayon po ay ang registration is 600 and ang notebook or yung curriculum is 150. So 750 po lahat. Oh, 750 po yung buong curriculum na po Ng yun. one curriculum One lang. curriculum. Okay. Ang isang curriculum po ay tumatagal sa ilang buwan, ilang linggo? Depende. Kasi merong gusto mo kung 10 kayo na face-to-face, makagagawa natin ng 3 to 5 days. Pero kung online, nasa ano rin, kung gusto ng magpa-enroll nito, once a week for 1 hour. Once a week, 1 hour. So, natatapos ko kasi, ako kasi, mas gusto ko yung, meron kang mga tanong. At kaming facilitators, 5 kami. Okay? Meron kaming 24 hours. Ibig sabihin, divide it into how many days. Kung 24 hours, i-divide mo. Kunyari, in 24 hours, 2 times, or 2 hours, o i-divide mo. So, nakakarating ng mga ilang araw. Kung by hours. Pero meron kaming days na 8 hours, yung 24 ay 3 days. 3 days. Okay. So, yun po ay regardless of the age ng kababaihan at status, whether you are a widow, married, single, or old maid. Kasi merong lesson for singlehood. Pero mix po sila sa isang klase. Meron, sa first curriculum is godly women. Godly women. Godly women. Okay. Sa ano ito, Titus chapter 3. Okay? And then, next is handling pain. How you will handle the pain that you are undergoing. So, regardless po kung leader or a plain member. Oo, maganda po yan. Kung tutusin po, mukhang napakamura po ng 750. Yes. For a murang-mura na nga yun. Oo, kaya nga sabi nung friend ko, ate, dyan na lang ako sa iyo kasi libre. Kasi ako talaga, ang heart ko is to teach women. Okay. Pero may napag-usapan po kasi kami sa aming
admin Okay. na kailangan may registration. Kasi nung kami nag-seminar, yung aming teacher galing pa sa US, writer see. talaga siya. Okay. So we really have to pay na nag-pay kami ng mga maano din kasi yung hotel, yung pagkain, yung yung registration. So, same rate po for Zoom or Zoom ba yan? Or Yes, face-to-face? Zoom in face-to-face. Same rate. Yes. Meron po bang minimum number of women para mabuo ang isang klase? Okay, kung ako lang mag-isa, pwede ng 8 to 10. 8 to 10. Oo. Pero kung kami 3 or 5, pwede namang mag-exceed. Okay. So, paano po kayo may message? Okay? You can call me sa CP number ko, 0. Sige, harap niyo po yun. You can call me 0917-817-0391. Ang aking messenger account is Rick Ven. Ayan, Rick Ven. Yes. Ganibe. R-I-C-V-E-N. Rick Ven Ganibe. Ayan, okay. So, yung magandang mukha niyo po ang nakalagay sa inyong account. No? To God be the glory. Bigay ni Lord. Bigay ni Lord yan. Ayan, so, focus on the heart po, no? And if you are interested, yun po, sana naisulat niyo yung number na binigay ni Ma'am Venny. Mamaya po, uulitin niya yung number na yan. Okay. Yes. Si Tita LV. Ayan. Hello. Happy listening. Kayo po ay churchmate ni Tita Venny, tama ba? Bali, rin ako nagtuturo ako. Merong project ang church na may mga sponsor yung mga bata. Okay. So, nagtuturo po kayo ng mga bata? Oo. Wow. Mga less fortunate talaga. Less fortunate. Mga ilan po itong mga batang to? Marami. Nasa 80. Ay, wow. Nasa 80. Bali, ang handle ko is grade 4 to 6. Yan po ay church-based? Oh, wow. Doon sila kumakain, doon sila tinuturuan. Pag Sundays tutorial. po? Not Sunday. Saturday. Pagka Thursday and Friday, pagkain. Meron silang food. Oh, okay. Pero yung mga bata na nag-aaral din sila sa big school, ha? Oh, okay. So, pumupunta lang sila doon, yung mga may sponsor na bata, pumupunta doon para doon sa mga gawain na. Ilang years niyo na po yung ginagawa, Tita Elvie? 26 years. 26 years? Oo. Ako ang isa sa pioneer. Naku, Tita. Okay. Mukhang batang-bata pa kayo noon, 26 years ago. Si Ate Benny ang pioneer. Pioneer. At ano pong pangalan ng church? Baka gusto niyo pong Mandaluyong Christian Alliance Church. MCAC, Mandaluyong Yes. Christian Alliance Church. Hello po sa mga taga MCAC dyan sa Mandaluyong. Andito po yung inyong mga leaders. Oo. Magagandang leaders ng MCAC. Gusto ko ring batiin yung aking The Pretty Scavengers. Yung kami, yung sa admin ng Focus on the Heart, si Ma'am Agnes Janga, si Ma'am Sharon Vinya, si Ma'am Leia Espejo, and Ma'am Arcil Bautista. Ayan, naku. Sana po ay nakikinig kayo at narinig nyo yung inyong mga pangalan na binati ni Yes. Tita Venny. Okay, sige po, no? Sana po ay nakantabay lang kayo sa mga katanungan ng ating mga listeners, no? Ngayong gabi, kami po ang inyong Ate May Gomez at akin pong mga guests, si Tita Venny at si Tita LV, no? Dito sa Heartline Monday Edition. Hatid po namin sa inyo ang isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. At kami po ay napapakinggan online via online streaming ng febc.ph at sa ating pong cellphone app, FEBC PH Stream, kung saang panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Ayan. So, shout out po sa mga kasama natin dyan sa production, si Reggie Villena, at ang ating RTV team, sila Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bocaue transmitter site. And of course, para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po ng inyong mensahe sa ating pong FB page, 702 DZAS Radio TV, at pwede rin mag-message sa mga numbers na ito. So prepare po yung papers and pens ninyo. Sa Globe users, ang number po ay 0916-296-9999.
0917-939-6620. At para naman po sa mga smart users, medyo mabilis yung pagkakabasa ko, 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan. So, bago po natin pasimulan yung pagtugon ng mga katanungan, nais ko lang pong batiin ng belated happy birthday yung aking daughter-in-law si Hazel Gomez. No, September 3 po siya. Happy birthday! Opo. At yung kanyang anak, yung aking panganay na apo, si Chuck, September 12 naman, advance. No? So, of course, yung amin pong isang associate pastors church, si Pastor Simon, na magbe-birthday po September 11, and yung sister niya, September 12, si Shekinah Capiznon. Ayan. And of course, happy birthday din. Marami tayong nagpapabate. Belated happy birthday kay Ate Jaja, Justin Rose Garcia, September 13. So, advance pala ito. Sister Lori Ginto, September 5. Si Mar Marcelino, September 8. At yung aking dating kasambahay, si Jean Abelada, Dugol-Dugol, September 10. And of course, gusto kong batiin yung taga Muzon Christian Alliance Church. Kapareho niyo pong MCAC. Yes. No? Muzon naman po sila si Pastor Ted at Lani Armamento. Kilala Hello, miss you, Pastor Ed and Lani. Yes, so yan. At ang kanilang bunso si Zach. Hello po sa inyo. Ayan. Sige, kayo po, may babatiin pa? Meron pa, nakalimutan ko. Yung amin talagang author ng librong ito, si Dr. Chris Hannah, at yung kasamang sister-in-law niya, si Barbara, and isa pa doon ay si Susan Bonas. Wow. So, I'm just so thankful sa buhay nila. Wow. Talagang pumupunta sila ng Pilipinas just to teach us on Focus on the Heart. Ito si Ma'am Chris, si Dr. Chris Hanak, siya ang writer, author ng hello. Focus on the Heart. I hope po naririnig nila tayo. I hope so. Dr. Chris, listen to this. How about you, Tita? Yung aking apo, Apo. sa September 23, happy birthday. Wow. Ano pong name niya? Gili. Si Gili. Happy Yes. birthday, September 23. Meron pa, Tita? Or mamaya naman? Ano? Mamaya na naman, pag naisip uli. Oo. Yeah, recall po tayo. Okay. Sige po, sisimulan natin ang pagtugon sa mga questions ng ating mga listeners and viewers. No? Ready na po tayo? Yes. Okay. Ito po, no? Ako po ay isang byuda. 63. Problema ko po ay naging malungkutin po ako. At madalas po ay wala na akong gana sa buhay. 2 years na po, sinimula nang mawala ang asawa ko. Sinusustentuhan po ako ng nag-iisa kong anak, pero may pamilya na rin siya. Madalang na lang po niya akong madalaw. Ayoko rin pong magsabi. Pag madalas ay bugnot na ako sa buhay ko. Wala na rin po akong gana sa mga kaibigan at sa mga pagyayaya sa simbahan at sa pagpasyal. Alright. So, byuda, no, mga tita. Ilang years na po kayong byuda, mga tita Ben? 7 years by January. 7 years si tita po. 1.5. Oh, medyo Ako fresh byuda pa. lang, fresh na Siya fresh. po, 2 years siya. siya po 2 years. Sige po, would you like to say anything dun sa kanyang concern? Nalulungkot siya. Opo, nalulungkot. Okay. At lalong-lalo na yung anak na lang niya ang nagbibigay. At nabubugnot, di ba? Ang hirap doon, ang hirap, ano. Pero, sabi ko nga, pag nabubugnot ka, may gagawin ka. Ano bang ginagawa mo? Baka nagmumukmuk ka na lang, di ba? Kailangan galaw-galaw din. Galaw-galaw din kasi hindi ka kailangan magmukmuk ng husto at papangit ka. Importante na hindi tayo mapangit. Oo, kailangan hindi tayo pumangit. Maganda pa rin. Kaya nga tinatawag ko yung mga beautifuls. Beautifuls. Beauty na, beautiful. Oh, wow. Okay. So, kailangan, ayaw ko namang sabihin gawain mo ito. Pero ito lang yung mga bilang byuda, maging ma-adjust mo na. Kasi nga, yun hindi kita inaano kasi 2 years, magsi 7 years ako. Hindi ibig sabihin na
ganito na talaga ako. Pinagdaanan ko rin yan na naging malungkot ako. Pero through God's grace, tinuruan naman akong maging masaya. And lumalabas ako kung kaya ko na. Pero pag hindi, nandyan lang muna ako. Nihintay ko yung makakayanan ko. Okay, na lumabas. Yeah. So ito po tita ay grief, no? Oo, Grieving. Grieving siya. Opo, grieving siya at 2 years pa lang, no? Since she lost her husband, no? Pero sabi niya nga po, talaga namang malungkot. No? Malungkot. You've gone through that, no? Kayo po ni tita LV, no? At sabi niyo, ang mahalaga lang, gumalaw-galaw. Gumawa ng paraan. Yes. Oo. Pero kayo, tita, if I may ask, nakita niyo ba kung gaano katagal na parang na-stuck kayo sa inyong sitwasyon while grieving? Yes. Siguro, nangyari sa akin yan ng mga 2 weeks. 2 weeks? Oh, kasi yung personalidad ko, extrovert ako talaga. I can see. Oh, extrovert na extrovert ako. Opo. Mas lalo akong magkasakit pag hindi ako lumalabas. Okay. Hindi ako gumagawa ng paraan Alright. para sa sarili ko. Baka sa isip ko, Lord, ayokong maloka. Di ba? So, Okay. praise God, meron akong pamangkin. Pamangkin ko sa Australia. Okay. Nakita niya ako na, sabi niya, kawawa naman si auntie. Mm. So, auntie, ayusin ko papers mo. Pumunta ka ng Australia. So, napunta ako ng Australia for 4.5 months. Hindi ko ibig sabihin na pumunta ka rin. Pero, yung may mga loved ones, kung may loved ones ka na, sabi, ate, or manang, or auntie, pumunta ka sa amin. So, ako gigrab ko yun. No. So, yung pamangkin ko mismo nag-arrange ng papers ko. And lo and behold, meron pala akong mga apo na 2. So, through my grandchildren, parang nawala din yung aking medyo sa grieving side ko, natulungan ako doon. Pero bago niyan, pala ako pumunta ng Australia, umuwi ako sa amin. Nakipagkita ako sa mga kapatid Sa ko. province po? Yes, sa Cotabato City. Ako, yung talagang, parang inisip ko kung saan ako lumaki. Kasi marami kaming magkapatid. So, nung nakita ko yung mga kapatid ko, parang na-lift up yung kalungkutan ko. Meron pa pala akong mga kapatid. No? Although may mga anak ako, pero yung isa napakalayo. Ang isa lang na anak ko ang kasama ko. Ang nakaka-help talaga sa akin, yung kasama ko, yung mga kapatid ko, Oh, wow. yung mga apo ko, yun, doon ako na hindi ako na-standby. Kasi alam mo yung personality ko, ayaw ko na matago ako sa isang corner. Hindi ako ganon. So, malaking bagay po yung bumalik kayo dun sa place of origin niyo at kung Yes. saan andun yung inyong mga kapatid, pamilya niyo. So, sila po yung talagang naging support system niyo nung mga initial stage Yes. na you were grieving. Yes, at nandoon yung mga in-laws ko, which I really love them. Kasi pinakita nila sa akin kung gaano nila ako kamahal. So, every time, siguro yung mga 1 month, pumupunta sa akin yung mga in-laws ko, kumusta ka naman yung mga So, nagpapadala din ng mga messages, keep on, we are here. Wow. Na, yung Encouraging iba, words, oo, no? talagang Uplifting the ganon. spirit. So sabi ko sa isip ko, buti na lang maganda ang relasyon ko Oh, sa mga yeah. in-laws ko. Maganda yung sinabi niyo na tita. Yes, kailangan Yung din relationships. yung relationship natin may strengthen sa mga in-laws. Kasi minsan kaaway natin ang mga in-laws, di ba? But ako, I really love my in-laws. I love the Ganibes. Hello, mga Ganibes sa Pangasinan. I love you Sa all. inyo. Okay, si tita. Ako, bali 1.5 year na 1.5 year. Okay. Last year lang siya namatay eh. Last year. Early last year. February 23. Oh, sorry to hear that, tita. Medyo fresh pa pala. Malungkot talaga. Opo.
Hindi mo maalis yun kahit na yung asawa mo may mga, Before he died po, ilang years na kayong magkasama? 30 na. 30 years. 30 years na. May haba-haba ng pagsasama. Siyempre, hindi naman pare-pareho ang lalaki, di ba? Mga asawa natin, may mga nagagawang kasalanan sa atin yan, di ba? Okay. Nung yung hirap namin na kasi nagdadialysis siya. Okay. So before yon nagkaroon siya ng may third party na nangyari. Okay. Pero sa totoo na talaga masakit yun. Tapos magkaroon pa ng baby sila, di ba? Okay. So dumating ako sa point no na idemanda, pakulong. Pero Sobrang pain. Pero tong anak kong panganay, sabi nga niya, Nay, wag na. Kasi malaking issue, pag-uusap kong barangay, ganyan. Nasa barangay din yung mga anak ko. Kaya ayaw nila. Saka, huwag kang mag-alala, babalik at babalik sa'yo si tatay. Sabi niya gano'n. Kasi nga, sa City Hall din nagtatrabaho ang asawa ko. So, nung, hindi na naging maayos yung relasyon nilang dalawa. Bumalik na ngayon yung asawa ko sa akin. Yun nga lang, may sakit na. Okay. So, mahirap talagang, lalo yung inalagaan mo, ilang taon mo rin inalagaan yun. Mahirap na, siyempre, sa Panginoon, talaga umaasa tayo lahat, no, na yung sakit, yung lungkot, Panginoon na mag-aalis noon. So, yun nangyari sa akin. Andiyan kasi yung mga anak ko So, hindi nila ako iniwanan. Okay. Ano po yung support ng mga anak? Pero, minsan ako yung iwanan niyo ako. Ako lang dito, hayaan niyo ako, gano'n. Pero pag-isip-isip ko rin na hindi rin maganda. Tama, sabi na Ate Benny, kailangan galaw-galaw. Baka pag di ka gumalaw, stroke ka naman. Susunod ako sa asawa ko. Hindi natatapos ang buhay sa pagiging byuda. Pero yun nga lang talaga, mapapag-isip-isip mo naman yun talaga. Kasi nangyari sa akin yun Ilang rin yun. Ilang months din. Ilang months Kahit hanggang ngayon, dumarating sa akin yung naaalala ko yung mga nakaraan namin. Masasayang araw. Oo. Di malulungkot ka na naman. Siyempre, hindi na mababalik yun. Wala na siya. Pero ano po yung pinaka-helpful for you? Nakatulong talaga yung family ko. Family talaga. Yung mga apo. Yan. Okay. Saka lagi nila akong, Nay, kamusta ka na? Lalabas nila ako, gano'n. Yun ang yun ang malaking nakatulong talaga. Saka yung pagkakaroon mo ng Panginoon talaga. Pero ito pong ating letter sender, ay nawalan siya ng gana sa lahat ng maraming bagay. No? So ano pong gusto niyong sabihin to her na nawalan siya ng gana ayaw niya na mag-church, ayaw niya na mamasyal. Siguro sa panahong ito na ganun nga ang kanyang naranasan, 2 years pa lang, siguro maintindihan natin. Maintindihan. Pero wag mong pabayaan ng husto yung buhay mo. Dahil meron pa rin naman tayong Panginoon na magbibigay ng kasiyahan sa atin. Hindi lang naman yung namatay mong asawa mo ang nagbigay ng kasiyahan. Yung mga anak mo, kung may apo ka man. Di ba sabi ko nga, ako yung nagpapasalamat dahil mahal na mahal ako ng mga kapatid ko at ng mga in-laws ko at marami akong friends. Alam ni na LB, ako sila kotsera kahit saan ako nakakarating. Kasi nga, gusto kong, yung maganda yung buhay ko. Hindi ako parating nakalugmok lang dyan. Kasi wala na tayong magawa. Yeah. Nauna na siya. Sabi ko nga kay LB kanina, buti na lang Elbs, kinuha ni Lord yung husband ko na hindi niya pina-stay mag-bedridden. Hindi ko talaga kayang magkarga. Di ba ang laki ni Pastor? Ang laki. Pero nung una, nagtanong ako, Lord, bakit kaya? Ano yung plano mo? But praise God, later on, na-understand ko, kinuha niya dahil hindi ko kayang mag-alaga ng malaking tao.
Marunong talaga ang Lord. Marunong talaga ang Lord. Kaya kapatid, pag nalulungkot ka, marami kang magagawang paraan. Maraming paraang ino-open ang Panginoon. Oo. Yeah. Marami. Kaya nga sabi ko, galaw-galaw. Enjoy life. Enjoy Kasi life. meron pa tayong life na At marami pang pinagagawa ang Oh, Panginoon. yes. May purpose siya na May maganda purpose. para sa buhay Yeah. natin. Okay. Sige po. Isipin lang niya na marami nagmamahal sa kanya. Marami nagmamahal. Unang-una na ang Panginoon. Yes. Kaya patuloy lang. Ito po, no, another letter. Hello, Heartline. Namatay po ang husband ko 9 years ago. 57 na po pala ako ngayon. Okay. Ang tanong ko po ay, sa 9 years na yan, 4 na beses na po akong nag-boyfriend. Nag-boyfriend pa. Ang ating tita. Yes. Kailangan ko pong itago sa mga anak ko. Lalo na sa panganay. Kasi, sabi daw ng tatay nila, nung nabubuhay pa, ay wag akong mag-asawa pag wala na siya. May billing gano'n. At yun po ang paulit-ulit na pinapaalala sa akin ng mga bata. Mahal na mahal ko ang mga anak ko at ayoko pong lalayo yung loob nila sa akin. Pero malungkot pong mag-isa. Mali po ba akong naghahanap ng magmamahal ulit sa akin? Love life! Love life na love life. Alam mo, a month bago namatay si Pastor, sa hapagkainan, meron kaming salamin sa washing area. Nakita ko yung tapos dito siya, dyan ako naghuhugas. Nakita ko yung tenga niya. Lumingon ako, sabi ko, sino kayong maunang mamatay sa atin? Kasi mahaba ang tenga mo. 1 week before po? 1 month 1 before. month. Okay. Sino kayong maunang mamatay sa atin? Kasi nakita ko sa salamin, mahaba yung tenga mo. Sa akin, maiksi. Naku, sabi ko ganon. Pag nauna kang namatay, pwede bang, nagbiro ako. Actually, biro lang, tapos tawanan kami. Pwede bang, pag namatay ka, mag-asawa ako uli para may mag-alaga sa akin. Tapos ikaw, pag namatay ako, bawal ha. Sabi kong ganon. Sinasabi ko talaga ito. Nagpapatawa lang talaga ako. So, tawa kami ng tawa. Pero sa akin, yung sa ng sender na yan, hindi mali magmahal. Sabi nga ng Panginoon, love one another, no? Pero dapat sa maayos na paraan. No? Maayos na paraan. Maayos na paraan. Makipag-usap doon sa mga anak. Kung okay sa anak, bakit hindi? At ikaw, nabigyan ka ng pagkakataong magmahal, bakit hindi? Kasi po, tita, ayaw ng mga anak. Sabi nga ng mga anak, ano mo, di ba, ikaw naman yung mag-aasawa. Hindi naman yung anak. Pag nagtanda, ito yung naririnig ko ha. Pag nagtanda ka, na ikaw lang mag-isa, kawawa ka. Kasi ikaw lang walang kasi yung mga anak mo may sariling pamilya. Magkakaroon sila ng sariling buhay. Aywan ko na lang kung lahat ng anak, pag nag-iisa ang nanay, ay kukunin. Kasi kaya lang karamihan kasi nasa home for the aged, kasi hindi na nga maasikaso. Kaya siguro si nanay na ito, si beautiful na ito, naghahanap ng may kasama. No? Pero ang sa akin, ipag-pray mo. Yeah. Number 1 is to pray. Yes. Kasi bibigyan ka naman ng kaliwanagan, magandang pag-iisip ng Panginoon. No? Hindi naman sa gusto kitang i-fix. So, mag-asawa ka na kasi malulungkot ka. Hindi po. Number 1, mag-pray, mag-usap kayo ng mga anak niyo kung ano yung dapat i-decision. Right. So, wala naman pong mahirap sa Panginoon, ano? Yes. Kahit yung puso ng mga anak na ayaw nilang buksan para sa pag-asawa ng nanay nila, ay kayang palambutin ng Panginoon. Tama yan. Meron ngang mga anak nanay, mag-asawa ka na. Ang mga anak pa ang tumutulak, di ba? Pero ikaw, beautiful, pray for it first of all. And then,
kausapin mo yung Panginoon. Mhm. Kausapin, and then mga anak. Yeah, okay. Tita Elfie, yun, kayo yun po, din, tama may gusto yun. kayong dagdag? Yun nga yun, kailangan maging tapat ka rin sa mga anak mo. Kasi hindi maganda yung tago ng tago. Di ba tago siya ng tago? Oo, tinatago niya eh. Paano kung bigla siya nahuli? Hindi lang nagalit ang mga anak niya. So, maging open na lang Oo, siya, no, maging tita? open, dapat. Oo. At maintindihan ng mga anak kung gaano yung pain of being alone. Ano, tita? Yung mga anak ko nga, niloloko ko si nanay. Kasi meron naghahatid sa akin. Bali, service ko yung sa trabaho. Okay. Si nanay, siguro syota niya na yung ano. Sabi ko kayo, sama ng isip niyo ha. Tapos sabi niya, bakit na mag-aasawa ka pa ba? Sabi ko, kung pagkakaloob ng Panginoon na magkaroon ako ng partner, bakit hindi? Pero sa sarili ko, parang ayoko na nga. Kasi mayroon din, mamaya Ilang taon na kayo, tita? 60. 60. 60 ko lang. Kasi 16 nga lang. Ayun. So, yun nga, kailangan sa kanya, maging open lang. Maging open Walang lang. imposible kahit na sabihin mo yung anak mo masungit, yung maganyan. Pag hiningi mo sa Panginoon, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Yeah. So, maging open lang siya. Okay. So, kausapin ng anak. No? Oo, At kausapin. prayerfully ay maintindihan siya at payagan na siya. Siguro kung ako yung anak, hindi lang ako papayag kung nakikita ko na yung pumuporma sa mother ko ay hindi hindi godly, yung ganyan, or baka siya pa yung magpapakain, bubuhay. At saka bugbugin ka pa. Oo, Naku, kung hindi mo kilala. Siguro kailangan kung may lalaking nagkakagusto sa nanay, ipakilala at kilalanin ng mga anak. Diba? Yes, okay. Oo, magkakaroon sila ng peace of mind. Okay, ito pong next nating letter, no? Galing pa rin po sa isang na byuda. Magandang gabi po. Nagigilty po ako kasi nung mamatay ang asawa ko ay di po ako masyadong umiyak. Maliban nung una kong malaman na pumanaw na siya. Di ko lang po sinasabi sa mga tao, pero sa totoo po, ay para akong nabunutan ng tinik dahil di po naging masaya ang 29 years naming pagsasama. Naku, parang si Tita Elvie at tatanungin ko dito. Patawarin po ako ng Diyos pero nagpasalamat po ako na di na po ako masasaktan physically at emotionally. Marami po siyang bisyo noon, alak, babae, mainitin ang ulo, nananakit at pag may pera ay nagdodroga pa. Nanghihinayang lang po ako sa maganda naming samahan nung simula. Masama po bang di ko iniyak ang pagpanaw niya? Sige po. Pero sabi niya, di ba, umiyak siya nung unang marinig niya. Opo. Tapos yung mga nakaraang, siguro nakaburol, hindi na siya umiiyak. Oo, at hanggang ngayon, parang hindi siya masyadong umiyak. Kasi parang sa kanya, kinontrol niya sinupress niya yung nararamdaman Suppress niya. emotion. Hindi niya talaga inilabas. Pero kasi, yung kwento niya, maganda naman yung una nila. Yung simula po nila, mga unang taon siguro. Kasi ako, ganun din. Nung unang taon namin, nasaya-saya namin. Ngayon, magkaroon na kami ng 6 na anak. Nagkaroon na ng problema. Andiyan na lumabas yung naninigarilyo nga. Okay, vices. Oo, talaga sakit sa ulo pag gano'n ang asawa mo. Sakit talaga sa ulo. Nag-away nga kami nun kasi naging priority niya yung barkada niya. Masakit sa amin yun. Lalo pag kakain na kami, wala pang sweldo, hindi nagbibigay. Yun nga. Pero hindi naman ako yung katulad na nangyari sa kanya na hindi umiyak. Umiyak ako. Umiyak ako kahit nasabi mong gano'n ang naging asawa ko. Kasi may mga kabutihan namang ginawa yan. Parang kwento niya na maganda nung una. Gano'n din sa akin maganda nung una. Ang sa akin niya, masakit pa, nagkaroon niya ng anak. Pero siguro dahil nasa Panginoon din talaga ako. Hiningi ko sa Panginoon yun Kasi nung una, nagalit talaga ako. Inaaway ko talaga. Natural naman po yun. Oo, natural. Sabi ko naman, natural talaga yung, parang dinidepensa ko rin yung galit ko Pero yun nga, dahil nasa Panginoon nga tayo, tinanggap natin si Jesus na ating Lord and Savior. Hiningi ko sa Kanya na alisin niya yung sakit na nararamdaman. Pinag-pray niya po. Pinag-pray ko talaga yan. Kaya nung bumalik na nga siya, yun na, may sakit. Inalagaan ko. Yung mga marites sa amin. Sabi niya,
tinanggap pa niya yung asawa niya, gano'n yun. Eh wala mahal ko rin mahal ko yung asawa ko saka, di ba sabi nga, sa kasal, For better or for worse in sickness and hirap, in health. yan. Kahit So, may sakit na. Ang hirap talaga, ang hirap mag-alaga din talaga ng nagda-dialysis. Hirap, lalo financially. Pero yun nga, sa kanya, ano lang yun yung hindi lang niya maipakita. Siguro hindi siya showy. Kaya gano'n. Okay. Tita Benny, may gusto kayong idagdag? Ako kasi, nung namatay si Pastor, for 37 years kami, talagang sweet. Merong mga discussions, pero kami lang dalawa, hindi kami nagbubugbugan, no? At wala namang bisyo si Pastor, dahil Pastor nga. So, sa akin, umiyak ako, pero walang luhang lumalabas. Kahit na nakita ko nung na-CPR na si Pastor, pumunta kami ni Jane, wala talagang luha. Nandyan yung anak ko na si Butch. Umiiyak ako pero walang luha. Yung Lord, have mercy on me. Ganun lang. Kasi nga, love na love ko yung husband ko. Pero nagtaka ako ba't walang luha? Sa pag-aano ko lang ngayon ha. At nung nagkaroon ng wake, ako pa yung nagbibiro. Kaya sabi nila, grabe talaga ito si Ate Benny. Pero hindi lang nila alam. At 4 o'clock in the morning, pumunta ako sa Kabaong. Umiyak ako doon. Doon ko nakita na may luha ako. Sabi ko gano'n. Ako na lang mag-isa. Although nandyan yung mga anak natin kasi umuwi yung isa kong anak. Pero sa ministry, ako na lang isa. Hindi na kita kasama kasi di ba? Parati kami ni Pastor na magkasama. Hindi ibig sabihin na kung hindi ka iiyak, masama. Hindi ka lang, nasuppress mo yung emotion mo. Wala lang talagang lumalabas sa tear glands mo. Oo, walang lumalabas sa tear glands mo. At saka naiisip mo yung mga negative na nangyari sa iyo. Pero sabi niya nga kapatid, sabi mo nga nung una, masaya kayo. So, siguro, yung pag hindi mo pag-iyak, hindi ibig sabihin masama ka. Hindi lang talaga tutulo ang luha mo. Kasi meron talagang taong gano'n. Meron talagang taong gano'n. Pero ako, after nung nailibing si Pastor, doon ako umiyak. Kasi sabi nga ng isang mentor namin na si Ate Aida, araw-araw tinatawagan ako, Benny, umiyak ka lang ha, umiyak ka lang. Sabi ko, opo, Ate Aida, umiiyak ako. To the extent, na-choke ako sa sobrang iyak. So, imagine ka, 2 hours akong umiyak. After the burial, umuwi na ako. 2 hours akong umiyak. Doon nag-sink in sa inyo lahat. Doon ko na hala, paano na ito? Ganon. Pero kapatid, kung hindi ka umiyak, hindi namin sasabihin, oy, anong klase ka? Hindi mo iniyakan yung asawa mo. Hindi ganun. Baka nga lang kasi na ano ka ng husto sa pains. Yung pains na dala-dala niya. Natabunan, yung pagmamahal niya sa asawa niya. Yung with all una the nilang negative kasiyahan. experiences. At yung pain. Okay lang naman umiyak ang patago. Nahiya. Ayun, so kapatid, huwag ma-feel guilty na hindi ka naiyak, Sabi nga nila, Tita Venny at Tita Elvie, ay minsan talagang because of the negative experiences ng buhay, ay na-overcome, yung grief, yung sadness, yung being alone, at hindi mo maiyak. Wala daw lumalabas sa tear glands. Sa tear glands. Okay, so thank you po sa mga katugunan na yan, Iba't iba po talaga, yung mga experiences, ng mga widows, at natutuwa po tayo doon sa mga nagpadala ng question. Sana po ay nakatulong, Yes. At hindi po talaga biro, yung buhay ng isang
byuda, yung mga challenges sa buhay. Okay. So, salamat po sa mga tanong na yan. I'm sure po na marami pong nakaka-relate, no, na mga byuda na nakikinig sa atin ngayong gabi, ano? Similar concerns. So, antabayanan po ninyo kasi may mga babasahin pa po kaming mga questions, mga problems, no, later, galing sa atin pong mga viewers, no, and listeners. Sa ngayon po ay hayaan niyo pong magbigay po kami ng daan sa mahalagang advertisements, mga announcements ng ating stations. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Heartline Monday edition sa loob po ng ilang sandali. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik ang Heartline Monday edition. Salamat po sa inyong pag-antabay at hindi nyo kami iniwan, no? Magpapatuloy po tayo sa patuloy na pagdating ng questions at kasama ko pa rin po ang atin pong mga beautifuls, si Tita Ben at si Tita LV. Ayan. Sige po, before we go to the questions, no, gusto ko pong batiin yung akin pong mga kaibigan dyan sa Cariapay Christian Fellowship, sila Brother Bernie, Ate Malu Palmes at yung kanyang anak si Paul Palmes. Ayan, hello sa inyo. Lagi pong nagpapabati. Ganun din po yung mga dati ko pong kaibigan dyan sa sa amin pong area, si Ate Amaline Victorio, yan, si Ate Mercy Templo Nuevo at si Ate Techi Barbadillo. Hello po sa inyo. At yung mga kasama ko po sa ATS, no, yung amin pong kapapasalang ng RGC, si Sister Jean Burias, congratulations ulit. Yes, si Ate Natty Cruz at si Grace Dickman ng Asian Theological Seminary. At of course, binabati ko rin po yung aking Bible Study Group. Yun pong pinangungunahan ni Kuya Ariel, Pastor Ariel Ginto at ng wife si Ate Lori. At yun, hello po sa aking mga kasama sa Discovering Jesus Bible Study Group. Ayan, tuwing Wednesday. Hello sa inyo. Sige. Okay, Tita. Okay, gusto ko ring batiin ang aking mga ka-group chats at tulad ng Intimacy with God. Now, pinalitan namin ng mobilizers. Okay? At yung sa CDC, sa aming feeding, sa MCAC, and our pastor, interim pastor, Reverend Eliezer Ladot and wife, Belsie Ladot. Magandang umaga sa inyo. Oh, sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Akala ko mag-uumaga na. At saka yung aming intern pastor, si Pastor Denden Sales, and all our members. Yung may mga kaibigan ko, mga members namin na sina Nanding at Boy na nasa bed. We just trust the Lord that He will lift you up. He will give you the strength. All MCAC members and all National AWP officers, magkakaroon kami ng Tagaytay Metro Manila District Conference overnight sa Tagaytay, sa CCT. And I would like to greet Sheng. We are praying for this event na maging successful. And our DMS,
Dr. Samuel Carino and the wife. Oh, good evening sa inyo. Sana matapos yung pakinggan ito. This will also help all of us sa mga magbigay ng encouragements sa mga byuda na katulad ko. Okay. Mga beautifuls. Yes. Ayan. So, hello po kila DMS Sam Carino and wife, Pastora Hope. At kay Pastora Sheng Galio, hello po sa inyo lahat. Meron pa pala. Meron pa. Go ahead, Kakalimutan tita. ko, sorry. Marami magalit sila sa inyo. Oo nga. Yung sa aming area 2 na coordinator, si Pastor Ampren Pacon, and my co-workers. Lalong-lalo na sa aking prayer partner na si Ate Sandra Camesa. And all of us, Area 2 women, of course, ang mga women, ng mga officers sa Area 2. At yung mga friends sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. Ang dami po ninyo. I cannot mention all of your names, but I'm so happy. Di bali po, pababalikin natin dito si Tita Benny sa ibang episode para sa lahat ng gusto niyang batiin. Sige po, Tita LV, kayo po. Ako din po. Hello sa aking family. Alam mo, nanonood niya pag sinabi ko. Hindi nila alam na yung Sabihin po yung mga pangalan. Kay EJ, kay Gino, Eliza, B-Boy, Ellen Grace, Yves, Eunice, sino pa ba? Ellie, saka si Jeje. Sa dami ng anak. Oo, Ani. Pareho kami nakita, Ani. Sa akin, dalawa nga lang, nakalimutan pa, no? Tapos yung kasama ko sa CDC, si Rowena at si Rose Ann. Yung kasama ko naman sa City Hall. Yung mga, kasi nag-ano ako namatay ang asawa ko, ako yung pumalit na guard. Talaga po. Saan po yan? Sa City Hall? Sa City Hall, Mandaluyong. Galing naman. Pero naka-assign ako sa school. Sa Abis. Hello! Sipag naman pala ni Tita. Oo, dapat po manood Ang sila. dami kong sabihan, no? Okay, so, pag na-invite natin ulit sila Tita, ay marami pong babatiin na nakalimutan niya ngayon. Lista mo na. Ililista ko na nga. Okay. So, gusto ko lang pong i-promote yung aming pong counseling center. Ang pangalan po ay Amara Counseling and Training Center. Ito po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isadora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan po ay malapit sa Commonwealth. At yung aming pong phone number, if you have counseling needs, no, ang number ay 0995-203-2231. Ayan. So, kami po, we do cater to individuals, families, no, mga couples, no, whether you are married or wanting to get married, no, or gusto niyo maghiwalay, pumunta po kayo sa amin at pagbabatiin natin kayo. Ayan. So, we do also seminars and trainings, no, if you need mga speakers, yan. We do that, no, on various topics like mental health, no, yung mga depression, anxiety, relationships, mga youth, no, marami silang concerns, no, and even grief, yan, trauma, kung ano-ano po, sexuality, ayan. Marami po talagang issues ngayon concerning individuals, no, and relationships. So please, no, if you need counseling, you call Amara Counseling and Training Center. Ayan. Okay. Nalimutan ko. Oh, may nakalimutan pa si Tita. Isang anak ko nalimutan ko. Sige po, Tita. Si Paul at si Jedy. Yung mga apo ko, si Amari, si Sebien, Gili, Hope. Padagdag na rin. Okay, padagdag na rin daw po. Sige, go ahead, Tita. Okay, gusto ko ring batiin ang aking mga anak, si Butch and Johnny. Si Johnny ay nasa UK. May family na. Sabihin May niyo po, isa na maganda akong sila. apo. Johnny, I'll be sending this. Please watch this, ha? With your honey, si John, and your son, si Joshua. Oh, I used to call him Dodong. Dodong. Ngayon, hindi na po. Hindi na Dodong local. Joshua. Dinagdag ko na yung Joshua. And Butch and Micah, I'm always praying for you. Wow, okay. Sige, Tita. Marami-rami na tayo na ba? Oh, yes, tama Alright. Proceed po tayo sa Yes, pagsagot, no, ng mga yes. questions. No?
Okay, so ito po ang ating ay byudo naman. Hi Heartline. Byudo po ako, 52. Bata pang na byudo, no? Mahal na mahal ko po ang asawa kong yon. Bago mamatay, ilang taon pong naratay sa higaan ng pagkakasakit ang dati kong asawa. May kapatid po siya na lagi ko pong kasama na nag-aalaga sa kanya. Okay. Pakiramdam ko po ay naging malapit kami ng sister-in-law ko. At ang lungkot namin pareho sa pagkamatay ng asawa ko, na kapatid niya, ay kaming dalawa ang nagpalakasan. Single naman po siya. Pero nasabi po niyang may namumuo na ring bukol sa kanyang dibdib at natatakot siyang susunod na rin siya sa atin niya kung lalala ang cancer. Di ko po alam kung ipopursue ko po siya sa takot na mawawala rin siya sa akin. O ilayo ko na lang po ba ang sarili ko ngayon pa lang sa kanya para di ako magdusa ulit kung mawawala siya. Pasensya na po, sana naiintindihan nyo ang kwento or tanong kong ito. Ayun, so interested siya sa sister-in-law, no? Kaya lang, may relasyon ba talaga sila or nagmamabutihan lang dahil sa sakit ng asawa? Mukha pong nagkapalagayan sila ng loob. Baka mutual understanding po, Oo, kasi siguro, yung sinabi niya na ipupurso, di ba? Oo. Purso niya. Ang sa akin siguro, ang una-una ko talagang maisabi is pagprayan mo kung kayo ba talaga. Kasi mahirap yung maranasan mo uli. Ang hirap yun. One after the other. One after the other. Pero hindi naman natin ibig sabihin na kahit meron siyang namumuo, cancer, mamamatay agad. Oo. Malay natin, hindi natin alam kung paano siya pagalingin ng Panginoon. At baka, ito pa yung magbibigay din sa iyo ng aliw. Yung another second wife, no? At nasa biblically pag walang yung wife ay yun old naman Old Testament. Pero kung sa iyo ay tanggap mo at mahal mo, then nasa iyo ang decision. May fear lang po talaga. May takot ka lang na baka mawala din ito sa kasi may naranasan na siya. Experience, may naranasan na siya. Pero napakaganda na ma-express mo rin yung self mo. Na nagmamahal ka pa rin. Kahit namatayan. Hindi naman ibig sabihin namatay yung wife mo. Hindi ka na rin mag-grow up, mag-update ng love story mo. Diba? Pero kung may fear ka, kailangan ipag-pray mo muna yung fear mo. Huwag mong hayaan na ma-develop ng gusto yung fear mo. Kasi para bang nagtatanong ka sa Panginoon. Oo, diba? Parang nililimitahan mo yung kayang gawin ng Panginoon. Oo, very naman yung ating Panginoon eh. Malay mo. No? Diba sabi nga, pagmahal, ipaglaban mo. Wow, ano ba yun? Ipaglaban mo. So, naranasan na kasi niya yung hirap. Kung nakaranas siya ng hirap na yun, madadaanan pa rin niya yun. Yeah, totoo yan, Yun lang talaga na, siguro, yung experience of losing a spouse, masyadong mabigat. No? Of course, kayo po, naintindihan niyo yan. Ako, hindi ko pa yan naintindihan. Doon po siya nanggagaling, no? And, although, baka po, sabi, na-develop sa kanilang dalawa yung closeness, no? Baka may gusto rin sa kanya. Si sister-in-law, no? I'm also wondering, baka itong sister-in-law, kinokontrol niya din yung feelings niya kasi meron siyang, may sakit. But, yeah, gaya nga ng sabi ninyo, na we give it to the Lord, no? We pray about it, no? Na, wala namang mahirap sa Lord, no? And if ever, magmahal ka at mawala siya ulit, no? At least you have expressed your love. You have experienced love once again. Di mag-pray ka uli ng pangatlo. Joke lang. Nasa pangatlo na tayo agad. Sorry ka
kapatid. I'm sure na gusto mo lang maibsan yung kalungkutan mo. At saka yung takot. After all, 52 lang siya. Bata pa. Oo, bata pa. Pwede pa nga itong magkaanak siguro. Ano? Ayun. Alright. Sige, basahin natin yung susunod. Dear Heartline, byuda. Mga byuda talaga. Byuda po ako at 10 years na pong namatay ang asawa ko. Simula po noon ay lagi na lang po akong naiingganyong sumama sa mga lakad ng mga kaklase ng high school, ng college, mga ka-reunion to, at ng mga kaibigan dito sa lugar. Kahit karamihan ay di mananampalataya. Okay. Masaya po ako pag nasa pasyalan at pagtitipon. Katulad ni Tita, extrovert. Okay. Maingat lang po ako na di iinom at nagsisigarilyo gaya ng ilan sa kanila, maging mga babae. Okay. May mga lakad din naman po kami ng mga kababaihan sa iglesia, kalalakihan sa iglesia, pero di po kasing dalas ng mga happenings ng mga kaibigan ko. Tama pala, kalalakihan, kababaihan pala. Kasing dalas ng mga happenings ng mga kaibigan ko sa labas ng church. Okay. Gusto ko rin po silang madala sa Lord kung magkakaroon ng pagkakataon. Kinausap ako ng leader sa church dito pero wala naman po akong masamang ginagawa, kundi gusto ko lang maging masaya ulit. Tama po ba ako? So, parang naghahanap po siya ng aliw kasi nga nabiyuda na siya. Pero that has been 10 years. Kaya lang, meron naman silang mga lakad ng churchmates, na mga women, pero hindi ganun kadalas. Parang naghahanap siya ng mas madalas sa labas madalas na maghanap ng aliw, no? Although maingat naman daw siya, tita. Hindi siya mainom. Hindi siya mainom, pero may thinking din na maaring ma-evangelize niya yung mga kasama niya, no? Pero sino kaya ang mas malakas dito, no? Alright, sige po, kayo po. Ang sa akin, alin ba sa dalawa ang gusto mong magpasaya sa iyo ng husto? Okay. Alin sa dalawa? Okay? Kung masaya ka doon sa hindi pa nakakakilala, pero may takot ka rin. Siyempre, hindi naman yun lahat ay forever mong friends. Kasi baka dadalhin ka rin sa mga kasamaan. Sabi mo nga, nag-iinuman sila. At saka, yung bang naninigarilyo, hanggang kailan ka makakontrol. Yun, ang danger, no? Oo, hanggang kailan siya makontrol. Makontrol na baka mahila din siya. Pero ang desire mo is malapit din. Ma-sharean sila ng salita ng Panginoon. Alam mo ba na mas masaya ang Panginoon pag doon ka gagamitin? Etong mga kaibigang ito, na alam mong hindi yan maging matagalan, permanente. So, habang may time, siguro, mag-share ka sa kanila ng salita ng Panginoon, baka mayroon pang mabless sa kanila at makilala ang Panginoon. At doon sa gawain sa mga simbahan, move on, go on. Give your best for the Lord. Sorry kung pinifix kita, which is not. But this is yung bang pagpipilian mo kung ano yung mas magandang maging blessing ka. Yung saan ba mas makilala ang Panginoon. Okay. So, you're saying, Tita Ven, na kung masaya siya sa church, masaya din naman siya sa companion ng mga kaibigan, mamili siya. Mamili siya. Tingin niyo po ba ay okay ding isipin na kaya lang naman ako sumasama sa kanila dahil gusto ko silang ma-share ng gospel? Pwede din. Pwede din yun. But may danger po ba? Kasi may danger din. Kasi sabi nga niya hindi naman ako naninigarilyo. So, ibig sabihin, yung mga kasamahan niya naninigarilyo. Yeah. Pero hindi natin ma-judge. Huwag natin silang i-judge. Baka sa buhay niya, nandoon siya sa gitna nila, magtatanong sila, bakit? Ibang-iba ka.
no? At yung buhay niya, baka maging blessing sa kanila. Malay natin, ang iba sa kanila magtatanong, at iyon ang simula, paano makabahagi ng salita ng Panginoon. At pag-pray niya, na sila din ay makakakilala sa Panginoon. Kasi yun lang naman ang ating purpose sa buhay natin. Kaya tayo ginawa dito ng Panginoon. Ang purpose is to really worship God, glorify God, share the gospel. Okay. So, tita, yun po bang pagsama habang ang mga kasama mo ay umiinom, nagsisigarilyo, okay lang po ba yun? Or dapat pong totally ay hindi ka sumasama pag may ganong gawain? Ang sa akin siguro, tatanungin ko muna, meron bang ganito? Kasi kung meron ganito, hindi mo na ako in. No? Yung words na, hindi mo na ako in. Pero kung kakain lang, ganon, tapos bigyan niyo ako ng pagkakataon, I will join. Pero yung mga ganon, wag muna. Wag muna. Wag muna. Okay. Okay? Oo. Kasi minsan po, di ba, yung iba sinasabi naman, strong enough sila, ganyan, babad sila sa salita ng Diyos, no, yung ganyan. And kaya nilang, they can say no to temptations. Pero still, kahit nga yung mga great men of faith, pag naharap ka sa temptation, diba? Maraming ganun minsan go with the very flow. Very clear nga yung sabi niya, umiinom sila, hindi naman ako naninigarilyo. How strong are you? Yun. Yeah. How strong na manatili yung kagandahan ng Panginoon. Baka later, meron kasing mga ganun na, kaya ko yan, hindi ko yan aanuhin, hindi ako, ang tingin mo, kinatagalan, nandoon na rin siya, lugmok. Pero hindi ko siya judge. Yeah. Yan. Pag-pray natin na, ang number one kasi sa akin is prayer. And then read God's word. Kung kasi very clear naman sa sinabi, I know who you are and your friends are. Very clear yan. Yeah. So, may mga temptation kasi. May temptations. Sabi naman po talaga ng salita ng Diyos that we have to flee from evil. Diba? Yes. Yeah. Would you like to add po, tita? Ayun, kasi di ba nga, yung mga kakilala niya, masere siya dun Masere naman siya sa kabila. Oo, yun nga. Pero may desire siya na makapag-share. Siguro sa akin, ang pwede niyang gawin talaga, mag-pray, tapos, i-invite niya yung mga kasama niya sa sa gawain sa simbahan. Yun, pwede naman yun. Doon siya mag-umpisa mag-share. Or, pwede niya puntahan isa-isa, Oo. dalawin sa mga bahay. Personalized, Personal niya. Kung talagang yun yung motibo niya, Kasi minsan mahirap pong mag-share habang nasa harap ng alak, Baka lasing niya. Totoo. At saka walang makikinig. Walang Pag makikinig. nalasing na. Parang off ka sa kanila. Off ka, hindi ka in. Yung words na off and in. Okay, sige. So sana po ay napulutan niyo ng ng magandang payo yung mga sinabi ng ating mga beautifuls dito. Alright. Meron pa po tayong question dito. Sabi niya po, hello po, lagi po akong nakikinig sa inyo. Ay, salamat naman po. Salamat po sa maraming ninyong natutulungan. Gusto ko pong itanong sa inyo ang tungkol sa problema ko. 4 years na pong sumakabilang buhay ang papa namin. Alright, so anak po itong nagdala. Nagbigay ng question. Panganay po ako sa 3 at ako po ay 32 na. Nakakilala po ng binata ang mama namin at mukha pong nagkakamabutihan na sila. Halos 3 beses sa isang linggo na dumadalaw dito ang lalaking ito. Ang problema po ay masyadong bata. Ang lalaki, 36 lang po, samantalang 54 na po si mama. Halos kaedad ko lang po. Ayun. Naiilang din po ako kasi parang lahat kami ay nililigawan niya pag nandito siya. Ang 2 sisters ko po ay 29 at 25. Okay, so 32, 29, 25.
may mga pwesto kami ng cellphone repair at siya na rin po ang pinagsusupervise ni Mama sa 3 pwesto. Kaya at home po siya dito. Sa totoo lang po, medyo presko po ang dating niya sa aming magkakapatid. Ano po ang may papayo ninyo sa sitwasyon namin? So, byuda si Mama at may kilalang binata, no? Oo, pero trusted ng nanay, ano? May tiwala siya kasi pinagkatiwalaan ng 3 pwesto ng cellphone repair. Kaya lang, halos kaedad ng mga anak niya. Matanda lang sa mga anak niya. Okay. Kung ako yung isa sa mga anak, magkaroon ako ng takot. Kasi very clear nga, sabi mapresko. No? Tapos parang siya na ang may control ng kanilang cellphone repair business. Repair shop, diba? Yung business. Ang nanay naman nila ay may karapatang magmahal. Diba? Okay. Hindi naman natin, kasi yung pagmamahal, hindi naman yan sa edad. Diba? Tama po. Age doesn't matter. Age doesn't matter. Kaya lang ang question doon, yung 3 anak ay may takot. Kasi parang pinagkakatiwalaan pa ng nanay kaysa kanila. May edad naman sila 32, 25, 29. Diba? Bakit hindi ipinagkatiwala yung shop sa mga anak? Or baka naman ayaw nila. Kaya doon... Or baka may trabaho silang may iba. Mga trabaho hindi nila silang linya, iba. no? Yung business. Pero kung masaya ang nanay nila doon, nasa desisyon ng nanay. Yeah. Ang ano dyan is, mag-usap-usap sila. Ano bang plano mo, Nay? Ano bang plano mo, Mama? Aasawahin mo ba yan? O just, ano lang, yung kasamahan lang. Madalas pong pumupunta sa bahay nila, no? Oo. Kaya, siguro, na di-disturb itong mga anak. Dahil nga, madalas. Okay. So, mag-usap silang mag-anak. Anong dapat gawain? At, si mother, si byuda, si beautiful, sabihin niya talaga kung anong nasa looban niya. Be honest. Huwag kang magtago-tago. Be honest to your kids. Kasi in the long run, tatakbo ka rin sa mga anak mo eh. Kung sila na lang sa buhay. Oo, sila na lang. Be honest with them. Kung talagang gusto mo, asawahin ito, di magpakasal kayo. Kaysa mag-live-in lang. Total byuda ka naman. Di ba? Hindi ko naman, nasa iyo. Ang sasabihin ko is, nasa iyo ang desisyon. Pero mag-usap kayo kung ano yung masasabi ng mga anak niyo. Baka lang gusto ng anak niyo na kung mag-asawa kayo, hihiwalay kayo sa kanila. For safety reason. Right. Kasi nga po, mga dalaga. Mga dalaga. Mga dalaga. And then, kung ang mga anak, payagan naman yung nanay. Kasi tingnan din nila yung emotion ng nanay. Diba? So, kung papayag sila, di pagbukurin. No? Para walang, sila lang. Yung mga bagong mag-asawa, diba? Kaysa magkaroon ng problema in the long run. So, 18 years po, ang tagal na rin. Yes. 18 years. Sigurado Parang ba anak kaya? na, no? Ang doon is, sigurado, kasi meron naman talagang mas bata na nagmahal sa may edad na. Hindi natin ma-judge yung ganun. Kasi yung emotion is my freedom to love. No? So, hindi natin alam kung gaano Hindi siya natuturuan ng puso. Saksakin mo man. Lagyan mo man ng Ajinomoto yan. Parang kanta yun, tita. Kanta nga. Saksakin ng... Alright. So, pag-usapan ng pamilya. Lalo na yung mama nila. Maging honest sa mga anak. Yeah. Kayo po, Oo nga, yung panganay kasi di ba ang nag-send na. Oo, yung panganay. So yun, tama yun. Kailangan talaga kausapin nilang mabuti yung mama nila. Kung ano talaga yung sitwasyon nilang nung lalaki. Ako parang sa kwento niya,
pinamamahalaan eh. Andun na yung tiwala doon sa lalaki. At So, hindi kailan- lang isang pwesto. Oo, tatlo. Eh, gano'n ang lalaki na nila. Pwede sila tatlo, nag-iisa silang pwesto sila na mamahala nun, di ba? Eh, mahal nga talaga nung nanay nila. Pero yun ang gawin ng panganay, kausapin nila mabuti. Yung talagang heart to heart. Diba? Yun, ganyan. Kasi heartline. Oo nga, heartline. Heartline. Kaya kailangan Tama. heart to heart ang usapan. At kailangan samahan ng prayer talaga. Prayer, yeah. Ang nakita ko dito kasi, yung tatlong anak, sabi nila parang presko. Parang ayaw nila. Oo. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Maaring selos ba ito dahil yung nanay parang masyadong binibigyan ng pabor yung lalaki over them. Hindi kompleto masyado yung kwento, no? Or dahil ba sa edad, yung ganyan. Nagkakaroon sila ng fears para sa kanilang nanay, no? Kasi we know na ang age gap, no? Although, what sabi nga ni tita, wala namang, age doesn't matter. Pero, alam natin yon na habang mas malaki yung age gap, no, may problema kasi magkaiba na yung generation ninyo, no? Iba na kayo mag-isip, yung maturity level, ganyan. May mga ganong issues. So, it could be that these daughters are coming from that point of view na concern lang naman sila sa nanay nila, no? Hindi natin alam. So, it's very important na hindi lang yung nanay ang maging open sa kanyang mga anak, but yung mga daughters, let the mother know, and even the man know anong nararamdaman nila, bakit sila ganon, bakit parang hindi nila itinatry na connect doon sa lalaki. Ano ba ang problema, no? But this is important na gawan nila ng paraan, kilalanin nila yung lalaki. Because after all, kung talagang later on ay magkatuluyan itong nanay nila at yung lalaki, magiging tatay nila yan. Kailangan makilala nila ngayon pa lang, no? Huwag nilang pairalin yung mga mga negative thoughts na meron sila, diba? Yeah, very important. May gusto ka pa idagdag, tita? Hindi, kasi may naisip lang akong celebrity na gano'n eh. Talaga ba? Okay, hindi ko na lang Marami yata, tita. Oo, na younger yung lalaki. Tama nga yung sabi mo na kailangan talagang heart to heart. Kilalanin yung lalaki. Baka hindi natin alam, maganda din ang motibo niya. No? Hindi natin kasi ma-judge yung panglabas lang. Dapat tandaan natin, may emotion, may heart na kailangang i-consider. Kasi magkamali man yung kanilang nanay ay that is beyond their control. Yes. Buhay niya na yun eh. Buhay niya yun. At mahirap na na supili natin yung nararamdaman ng isang na naghahanap ng pagmamahal, no. Iba rin po kasi talaga yung pagmamahal mula sa anak, no? At isang special person, Oo, kaya siguro marami sa mga byuda naghahanap pa rin talaga, Actually, hindi mawala yung longing. Yung longing. Nandun yan eh. At saka yung loneliness. Yung longing na, ay sana kasama ko siyang magiga sa bed. Kasama ko siyang kumain. Namimiss yung yakap, no? Yes. Totoo yan. Yung kwentuhan, Oo, yung ako pagkakape. 7 years na. Naglulong pa rin ako. Minsan sinasabi ko, Lord, gusto kong kahit sa panaginip man lang makita ko yung asawa ko. Okay na ako. Okay na ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw na yung Kino-comfort ko rin yung sarili ko. Lord, hindi okay na. Okay na ako sa iyo. Kasi ikaw na yung husband ko. Maganda yun, tita. Siya na yung husband ko. Minsan nasa yung tamang mindset, no? Kasi ang sabi ko talaga, iniwan ako ng earthly husband ko. Pero ang Panginoon ko, hindi ako iiwan. Parati niya akong samahan. Kahit ako lang mag-isa sa kwarto, sa bahay, feel ko yung, niyayakap ako ni Lord. Kasi sa salita niya, I will never leave you, nor forsake you. Right. Amen. Pero tanong ko, tita, meron bang maligid sa'yo after nawala si DMS? Yung classmate ko nga,
Yung classmate ko, Benny, ready ka na ba? Anong ready? Saan ako magre-ready? Sabi ko, hindi ako. Ayaw ko na yan. Tapos na ako. Biniro ko pa. Sorry lang ha. Medyo isensor mo lang. Ayaw ko maglaba ng brief ng iba. Although, hindi naman ako naglalaba. Kasi kanya-kanya kaming laban ng mga ano namin. But, tama na. Na-enjoy ko naman yung time ko with my husband. Okay na ako. Kaya nga, yung ano, I will always be ready, I will always be patient, and always be strong, whatever comes my way. Pero tita, may mga umaligid sa'yo. Hindi ko pinapansin. Hindi ko Sorry na lang po kayo. Oo, kasi, ano na, what's this? Embedded na sa heart ko yung husband ko. Siya na yung tumatak na lang. Oo. At wala na Although iba. wala na siya, pero sabi ko, ang Panginoon talaga. Yung sinasabi mo, hindi ko lang pinapansin. Meron yung ano, kasi ayaw ko na nga. Okay na ako. Masaya na ako. Nabiyuda ako. Nakakapunta ako rin. Kahit saan gusto ko. Walang pipigil sa'yo, Tibeni. Wala nang pipigil. Si Tita LV. Yung kinuwento ko sa kanila. Kasi nung nanghiram kami ng mga ambulansya, pagka hihahatid sa ospital, meron doon isa sabi niya, ganyan hinahanap ko katulad ni LB, maalagain, Nagpapahagi. Hindi, ito na, namatay na. Di ba sabi ko yun na hinahanap ko, yung si LB yun Sabi ko, hindi ako hinahanap mo, kuha ka ng caregiver. Caregiver? Kasi gusto niya din, inaalagaan siya Kaya ko, di na rin mahirap kasi, di ba namatay na nga si Ed, pero hindi ko siya nararamdaman, wala. Hindi ko siya nararamdaman, lalo pagka matutulog. Kasi nung buhay yan, kahit na may sakit yan, pag masakit ng ulo ko, sabi ko, sakit ng ulo ko. Hahawakan niya ulo ko, kakantahan ako. Maganda boses nun Ayun, pagka minsan ganun nararamdaman ko masakit ng ulo ko, lagi ko iniisip lang, start sakit ng ulo ko, kantahan mo ako. Makakatulog naman ako. Sweet Kaya naman. nararamdaman ko talaga siya, na nandoon lang. Katuwa naman. So, ganun lang ang buhay. Di ba? Tanggapin natin. May seasons ng buhay, tapos na yung season na kayo ay may Tama na yung asawa. ka. Tama na, nakaanak na ako. Okay na. May apo na rin ako. Di ba? Pero hindi rin naman natin ma-judge yung gusto pang mag-asawa. Yes, kung Iba-iba gusto talaga. ninyo. Walang problema yan. Hindi naman namin kayo pipigilan. Hindi naman kami titira sa inyo. You just have to pray about in everything na ipinaplano mong gawin. Lahat ng decisions, in everything you plan, sabi mo nga, lay it all before the Lord. Kasi ikaw naman ang bibigyan ng direction. Tama. Kung meron kang close relationship with the Lord, yung intimate relationship with God, Amen. He will guide you. Sige. So, Maganda tayo yung po topic ay, natin, maganda. At I'm sure maraming nakarelate, ng mga byuda na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon. Sige, pwede ka bang i-request, Tita Venny, na mag-close in prayer? Sige po. Lord Jesus, thank you for this wonderful opportunity na makapagbahagi kung ano ang dapat masabi sa mga kasamahan naming mga byuda at kahit na yung byudo, kung ano ang dapat ibigay na paraan upang maging masaya ang buhay. Lord, ito ay pansamantalang may mga nalulungkot, hindi ito dapat maging hadlang upang kami ay lumago. Iisipin namin, Panginoon, andyan ka as our God who is omnipotent, powerful. Lahat nakikita mo, Panginoon, at gagawan mo ng paraan. Lord, ikaw rin yung omniscient. Nakikita mo, nababasa mo ang aming puso't isipan, at ikaw pa rin yung aming omnipresent God. Lord, hindi mo kami pababayaan. Alam ko, Panginoon, na merong
iba na hindi na alam tuliro, but it's my heart's desire, Lord, ibalik mo po sila sa iyong mga kamay. I do pray, dear Father, that these people, Lord, na naghandog ng kanilang experiences o nagkwento ng kanilang napagdaanan, Lord, bigyan mo po sila ng tamang desisyon na ikaw po ang masusunod sapagkat alam namin, Panginoon, na pag ito ay naaayon sa kagustuhan mo, ito ay magbibigay ng kasiyahan at ikaw ay nalulugod. Thank you, Lord Jesus, for Sister May, who has given us this opportunity na makapagbahagi ng dapat i-share sa mga taong ito. Salamat po, Panginoon. Bless this ministry at marami pa po sanang makapagbahagi ng tamang o dapat ibahagi ng ikaw ay mabigyan ng glory or kaluguran ka, Panginoon. Salamat din po kay Sister LB na nagbigay din kung ano ang nasa kanyang puso. Lord, bless FEBC. Bless this ministry. I know there are those ones who have been blessed through this. In Christ's name I pray. Amen. 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 Sige po. So, muli po, shout out po sa mga kasama natin sa production, si Reggie Villena, ang ating RTV team, Mark Balatukan, mga broadcast engineers, na mga nasa Bukawi transmitter site. And once again, sa mga counseling concerns, magbigay lang po ng mensahe sa ating FB page, 702 DZAS-Radio TV. At pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ito sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0961-784-9351. And sa tulong po ng Diyos, at sa inyong mga suporta, 76 years na po na nagbabahagi ng tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo ang ating FEBC. At mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter. Kaya sa ngayon po, ito ay tumatakbo ng mahigit na 25 years na yung ating transmitter. Kaya naman po kailangan na itong palitan para po sa mas marami na makapakinig ng mabuting balita. Kaya nga po, mga kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ng ating transmitter project. Ang tawag po nila ay Transmitting Signal, Transforming Lives. So, ipaalam po ng inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-message sa ating FB page na 702 DZAS-FEBC Radio o mag-text or tumawag sa number na ito, 0916-296-6620. Ayan. So, to God be the glory po. Muli, salamat po, Tita Benny Ganibe. Yes, at hopefully ay magkakaroon tayo ng part 2, no? Susi, of course, ang ating Tita LV, Bellarmino, Ignacio. Ayan, no? Na nakasama natin ngayon, bilang mga beautifuls. Na talaga pong, talagang inakyat po nila itong studio na napakataas. No? At hindi nila ininda yung taas ng aakyatin para po makasama natin sila ngayong gabi. So, we would like to invite our viewers and listeners to always listen sa mga programs po, lahat ng programs dito sa DZAS at FEBC, at to continue listening, of course, sa Heartline everyday. Everyday po yan from Monday to Friday, 9:30 to 11 p.m. So, keep safe, everyone, and God bless you! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.